Hi! Kamusta na po? Welcome po sa Usapang Tito Manny. Ito po, kung nakikita nyo, ang aking ngiti, tenga hanggang kabilang tenga. Bakit po? Dahil good news na naman po ngayong araw na ito. Nabasa ko sa balita, breaking news, Securities and Exchange Commission o yung SEC, ipinasasara ang online news organization na Rappler. O hindi ba napakagandang balita naman yan? Finally, maipapasara na itong Rappler na to. Anyway, kayo naman Rappler ang least trusted naman sa mga media outlet hindi ba? So, tama lang talaga. Dumating na yung time na kayo ay dapat ipasara na. Tulad nung nasabi ko doon sa mga past videos ko, hintayin nyo lang araw nyo. May araw din kayo Rappler at ito na, dumating na ang araw ninyo. Dapat na kayong ipasara. Di siyempre may mga nagtatanggol na kagad dyan. Yung mga kapwa-journalist na medyo tinamaan na curtailment daw of freedom of the press. Paninikil sa freedom of speech. Kesyo ito na daw ang panimula ng another martial law. Magsitigil nga kayo. Alamin nyo muna bago kayo magnangak-ngak ng gusto dyan. Unang-una, hindi po pwedeng maging martial law dahil uupo pa lang si President Bongbong Marcos. Panahon pa po ni President Duterte. At yung kasong yan ng Rappler, way back 2018 pa yan. In actuality, napakatagal na nga nung 4 na taon Pinayagan pa rin sila, pinayagan baot, pinilit nilang sila magpatuloy sa kanilang klase ng paninira lalong-lalo sa gobyerno natin. So sinasabi nila, sinisikil daw ang freedom of expression. Mind you, ang freedom of expression po kasama ng freedom of speech and freedom of the press is not absolute. That is guaranteed by the Constitution, that is guaranteed by the government, pero hindi po yan absolute right. Hindi ibig sabihin na porke meron kayong rights talagang dire-diretso na walang pakundangan na ang paninira ninyo, walang pakundangan na ang paglalabas nyo ng mga fake news at disinformation. Real talk lang tayo. Huwag nyo sabihin sa social media lang o sa mga vloggers na gagaling ang disinformation. Nag-uumpisa sa inyo. Sabi ng mga sumusuporta dyan sa Rappler, namatay na daw ang freedom of speech, freedom of the press. Hindi po. Kung wala ng freedom of the press, hindi lang Rappler ang dapat na ipasara. Marami pang mga media outlet dyan na dapat kasama nyong isasara. Ang kuda pa ng iba, pinipigilan daw ang karapatan magpahayag. Hindi po totoo yan. Sa buong termino ni Presidente Duterte, meron ba kayong nabalitaan na idinimanda niya ng libel or ng cyber libel or kinasuhan sa korte ito mga press people na to? Wala po. Wala akong natatandaan kahit na isa. Na kahit na napakadami ninyo na dapat napakulong na. Dahil hindi po absolute ang freedom ninyo. Ang sabi po dito, the right to freedom of expression extends to any medium, including written and oral communications. The media, public protest, broadcasting, artistic works, and commercial advertising. Tama nga. Talagang kahit na saan, makikita nyo naman yung freedom nila to express themselves. Kasama na yung media, which Rappler is one of them. Subalit, kaakibat po ng freedom na yan, ang special responsibilities. Meron din po tayong responsibilidad. Hindi porke you were granted the freedom of expression, aabusuhin ninyo, which Rappler is doing. Sobra na kayo, Rappler. Talagang your time is up. Marami nang hindi naniniwala sa inyo. Kaya nga least trusted kayo May napanood akong video nitong si Pia Ranyade, taga-Rappler to Sabi niya, the president is not a king. Parang ganun na hindi daw lahat ng gusto o gawin ng presidente dapat masunod.
Sino ang gusto nyo maghari? Kayo. Kayo, lalo na kayong Rappler, ang naghahari-harian. Akala ninyo untouchable kayo. Well, definitely you are not. Itong si Maria Ressa, yung CEO ninyo, hindi ba convicted of libel yan? Hindi ba sa madalit salita ang ibig sabihin ng libel ay nagpakalat ka ng maling impormasyon? And mind you, hindi po gobyerno ang nagdemanda kay Maria Ressa, kundi isang private citizen. So, paano nyo sasabihin na pinipigilan kayo sa inyong karapatan magpahayag? Wala po. Tandaan po natin, pribadong tao po yung nagdemanda kay Maria Ressa. At siya po ay convicted of libel. Huwag kayo magpakalat kaagad na nag-umpisa na ang martial law na journalism is dead. Oy, kayo mga journalist, meron kayong special na responsibilidad. Huwag niyong abusuhin. Marami sa inyo ang abusado na. Real talk lang po tayo. Napakadami nyo ng sobra na kayong abusado. Kayo ang naghahari-harian. Gusto nyo kung ano ang sabihin nyo, tatanggapin na lang ng sambayanang Pilipino. Kayo ang nagjujus-josan. Dahil sinabi nga natin, the pen is mightier than the sword. So, kayang-kaya niyong sirain ang isang tao sa pamamagitan lamang ng inyong mga panulat. Well, tapos na po ang panahon na ganun. Hindi na po talaga uubra yan. Tandaan po natin, hindi po absolute ang inyong karapatan. Dahil kahit na sinusuporta ng Supreme Court ang free speech and freedom of the press, hindi po nangangahulugan yan na kayo ay libre ng gawin at sabihin lahat ng gusto ninyo. The court has upheld restrictions on defamatory and obscene speech, as well as speech that incites violence or law-breaking. Kung ang ginagawa nyo ay paninirang puri na sa ibang tao, which many of you are guilty enough to be charged in court. Pero meron ba ni isa sa inyong journalist o reporter o broadcaster na idinamanda ng gobyernong Duterte? Well, none that I know of, unless meron kayong maipakita sa atin na meron na isa sa inyo na idinimanda na ni President Duterte. Tandaan po natin, freedom cannot be absolute. No one can be completely free. Kahit na meron ibinibigay sa ating freedom of expression, of the press, of speech, hindi po tayo completely free na magagawa na lang natin at masasabi na lang natin lahat ng gusto natin, lalo na kung yan ay nakakasirang puri na or to the point of breaking the law. Dahil yung freedom of speech na yan and freedom of the press na yan does not mean freedom to hurt another's reputation. Pero yung Rappler na yan, wala talagang pakundangan na manira ng reputasyon ng ibang tao. Tulad ng ginawa nitong private citizen na nagdemanda kay Maria Ressa kung saan siya ay na-convict ng libel. So wag po tayong magpalabas ng pautot na kino-curtail ang freedom of the press, freedom of speech, freedom of expression. Huwag kayong gumawa ng ingay na kayo na naman ang biktima. Nakita nyo yan, 2018 pa yung kaso. Nag-apila sila. Patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. 2022 na. Ngayon lang ibinaba ang desisyon na kailangan kayong ipasara. Pero ano ang sinabi ni Ressa? It is business as usual. Yun ang kanyang pahayag. Meaning magpapatuloy pa rin sila. Dahil mag-aapila na naman sila. Hindi ko alam kung saan na naman nila i-aapila to. Ano bang akala ni Maria Ressa sa sarili niya? Apakataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi porke Nobel Prize winner ka. Dito sa atin, hindi namin nire-recognize. Kukunti lang kayo nagre-recognize dyan sa award mong yan. Nakakapagtaka nga, nabigyan ka ng Nobel Prize na yan, convicted ka of libel, at kung makapanira ka sa Pilipinas, hindi nga tayo sigurado kung anong nationality mo eh. Maglabas ka nga ng birth certificate o ng katibayan na ikaw ay isang Pilipino. And also, tandaan po natin,
Yung kaso po ni Maria Ressa dyan sa SEC kung bakit sila ipinasasara ay sa kadahilanan na ang rapper po ay hindi 100% Filipino-owned. Nasa batas po natin na dapat lahat ng media outlet, lahat ng media company, o kung ano man na nagpapatakbo dyan sa media, kailangan ang may-ari ay 100% Filipino. Hindi pwedeng 50% Filipino-owned and 50% foreign-owned. Or kahit na 99% Filipino-owned and 1% foreign-owned. Hindi po pwede yun. Ang sinasabi po sa batas, 100% Filipino-owned. Napatunayan sa SEC na itong Rappler hindi 100% pag may may-ari ng Filipino. Hindi ba napakadali at napakasimpleng intindihin yun kahit na ako na isang ordinaryong mamamayan lamang, naiintindihan ko kung bakit sila ipinasasara. So ano ang pinagsasasabi na itong mga nagtatanggol sa Rappler? Hindi naman dahil sa kung ano-anong paninira ang ibinabato nyo sa gobyerno at ngayon sa administrasyong Bongbong Marcos. First and foremost, dahil kayo ay hindi 100% Filipino-owned. Now, kung kasama man yung ibang paninira na yan, hindi ko na po alam. Basta yun ang alam ko, hindi kayo 100% Filipino-owned. Napakasimple lang naman po, di ba? Ipaliwanag nyo yan sa mga estudyante ng elementary. Maiintindihan din nila kung ano ibig sabihin ng 100% as against 50-50 or 60-40 or 90-10%. So yung mga nagpapakalat na martial law na agad, itong mga media outlets na to, huwag naman kayong manggulo. Pinipilit na po natin na bumangon after nitong pandemyang nangyari nito. Huwag nyo nang guluhin. Wala na kayo talagang gustong mangyari, kundi ang sirain ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan. Pilipino ba kayo? Ayaw nyo ba ng katahimikan? Okay lang yun. Meron tayong checks and balances na tinatawag. Merong kumukontra at merong umaayon. Marami pa naman dyan eh. Andyan ang GMA7, andyan ang Channel 5, andyan ang Inquirer. Di sana lahat yan na tumutulig sa gobyerno, ipinasara na rin. Kaya huwag niyo sasabihin na curtailment of freedom of the press and freedom of expression na kagad yan. Rappler pa lang ho yan. Sabi ng iba. After ABS-CBN, Rappler na naman. Tapos susunod, GMA7 siguro. Hindi po ganun yun eh. Iba rin po yung kaso ng ABS-CBN. Alam natin kung bakit sila ipinasara. Itong Rappler na to, ngayon yan ang dahilan kung ba't kayo pinasasara. So wag nyong lituhin ang isipan ng mga tao. Di sige, kung gusto nyong business as usual kayo, as per sinasabi ni Maria Ressa, okay, gawin ninyo yan, pero talagang your days are numbered. Bakit kayo umabot sa ganito, Rappler? Kagagawan nyo kasi yan. Masyado nyong inabuso ang sinasabi ninyong freedom of expression. At tulad ng lagi kong naririnig sa ibang mga tao, kapag ganyan may nangyaring sitwasyon na ganyan, ang sigaw nila, deserve. You deserve that, Rappler. Tumagal man ng ilang taon, pero dumating na rin ang katapusan ninyo. Kaya ito po, lesson sa ating lahat. Yes, we have freedom dahil tayo ay nasa isang demokrasyang bansa. Pero lagi po nating tatandaan, that freedom is not and will never be absolute. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod na mga issues. Peace.